Okay, so good afternoon. Ngayon ay March 30, day 87 ng aking learning journey sa C++ tutorial. So tara, continue tayo. So yun, kahapon mabilis lang, kagabi. Ang ginawa ko yung sa pag-delete ng product, no? Tapos, hindi pa pala ito na save hindi pa na-commit. Unexplained ko naman ito kagabi, no? So, unang-una, i-run yung file, tapos hanapin ilalagay sa temporary array na string, at ilalagay dito yung mga may condition tayo dito na kapag yung temporary product ID ay hindi equal sa product ID na napili dun sa i-delete. Meaning, yun lang yung kunin. So, kumbaga, dito yung filtering para kunin lang yung mga hindi na search. Kumbaga, hindi candidate for deletion. So, yan. Tapos, pag nakahanap ng list, nakuha na yung list na wala, na-separate na yung i-delete. Bago ilalagay lang ulit sa bagong products. Okay? So, i-save ko muna ito. Delete function. Product. Delete function. Push natin. Okay. So ngayon, tapos na yung no? Try ko daw ulit muna. The products, delete 3. Itong KP06. Ayan. Are you sure you want to delete, son? Are you sure you want to delete? Ito. Lagyan natin ng tab. So, pag no, okay, product. Deletion has been cancelled. Delete product ulit. So, KP06. Hindi ko na sige lang. Yes. Product has been successfully deleted. Product. Okay na, wala na. Okay na. So, okay naman. Gusto ko gawing automated yung product ID. So, pang-delete ko muna lahat. Pang-delete natin lahat. Delete. AP01. Yes. Okay. Delete ulit. KP03. Yes. Delete ulit. KP04. Yes. Delete ulit. KP05. Yes. Yan. Tapos, delete ulit. Wala na. Okay? ADS not found. Ito may validation tayo dito. Kapag ADS pag not found, saan yun? Saan magtatanong? Kapag if
has, ano yun? If product not found eh. Saan yung not found? If search found, ayun. If search found. If search found, bago yung ano. Bago tayo magtatanong. Kung wala naman. Yun. So may nadagdag tayong validation. No? Yan. It's not this. Two products. Delete product. Yan. Bakit to? Sige. Ano naman ano? Ay, ito pala. Has notice. Ay. Mali. Dapat tong search found. Dito. Dito dapat. Sa has. Ay, hindi. Is search found and has notice. Yan. Choice. Yan, is not found. Okay. So ngayon, sa pag, teka lang. Kung check, kung titignan natin sa CSV file, wala nang laman. Okay? So ngayon, tanong to kay ChatGPT. Hi GPT. In C++, I want to create a random product ID with prefix AP and counter and ganun lang. The pattern should be like this. TP 001 again na lang. TP 02 99 plus 1. Dito random string. Yan na lang kaya. Pwede naman. Random characters. Yeah, maybe random 6 alphanumeric. 4 5 alphanumeric, including prefix AP.
Lima lang kailangan. Ah, ito lang all caps. Oh, talaga? Sige daw, try ko muna ito yung function. Lupit talaga ni ChatGPT. So, parang nangyari, generate, gumawa si, merong, na-i-offer si C++ na method. Tapos, merong return type na string. Tapos, itong product ID string. Tapos, yung prefix, may prefix tayo ng KP. Tapos, itong merong nag-initialize siya ng ng arrays. Character ng arrays. Ang equivalent ba nito? Tatlong ano? Or magkakadugtong? Magkakadugtong to. Tapos, okay. Kasi i-random dito, no? Ilang random time? Save the random number generator. Tapos, sige. Sa base product, random generate product ID. Dito lang ba ako may ano? Sige, dito lang. Generate product ID. Tapos syempre di ba may string copy paste Tignan natin i-debug. So yan. Itong product ID natin, convention tayo ng variables natin. Yan, product ID. Same na rin naman. Prefix. Ato, gusto ko ano lang, numbers tsaka small big letters. Plus product ID plus 4. 5. Just generate product ID. Saan yun? Sa add record. Sa add record. Huwag mo natin i-save. Hindi. Sa add record. Print muna ako dito. Generate product ID. Yan. Yan na natin muna. String. Ay. Yan. Kamali sa nag-typo. Yan, okay na.
products. Add new product, 1. Ayun. KP 1, 2, 3, 4, 5. One, two, three, four, five. So, yan. Yan. So, ngayon, ang mangyayari niyan, search product. Ang mangyayari, kailangan ko hindi, sige, i-create ko muna. So, mangyayari, wala na tayong product ID or dito na lang enter add new record product ID and product ID tapos so lang ito products, add new product ID or /n. Add new product. Ayan. Add new product. Add new record. Product ID. Add new record. So, add new record natin naka-tab. Naka-new line din. Add new record. Ito pala dapat naka-ano rin. Add new product. Products, add new product. Ayan, KP Gravo. Sige, okay na yan. Kaysa yung mas okay. Random na lang. Add new record. Adding new record. IT. Bla. Ayan, okay. Bali dito, mag-add muna ako ng isa. Add muna tayo ng isa. Pero si product ID dapat ay ito na siya. Yan. Yes. Yan. Okay. Para pag save record, yun yung product ID. Tama? Products. Add new product. KP Won Chwong. Ano yan? Product name. Pizza dough. Regular. Ayan. Dough. Okay, pizza dough has been successfully added. Add new record. Product name pizza dough. Dough.
Okay. So, check natin sa list natin. So, yan. Ayun, na-post tayo saglit. Oh, yan. So, ito na-save na, no? Yung ID. Okay na yan. Ang validation ko na lang dito is kailangan hindi magparehas. Kailangan hindi magparehas. So, dapat may validation ako dito. So, pag-generate ng product ID, siguro, ito generate. That mayroon akong dual, pero saan ko pa gagamitin niya? Generate product ID. It's dito. Sige, may bago ako. Meron akong bagong function na gagawin. Std string. Ito na yung unique product ID. Syempre, ganun pa rin. Meron tayong hanapin natin yung code para maghanap ng product ID. Saan yun? Ito. Ay, hindi. Search product. Ito. Search record. Search record. Ito. So, ito lang yung kukunin ko. Masyadong malayo pa lang ito. Sige. Kailangan ko lang dito ay mag-generate search wala ba if exists? Wala. So meron ako ditong bool if product ID exists. Ayan. Tapos syempre dapat dito yung product ID, no? String product ID. Tapos dapat papasok pala yung ID, no? Sige lang. Kasi sa bagay kung mag-create ako kasi yung product ID na yun, hindi okay lang. Need ko talaga ito products. Raw data lang kailangan ko dito ngayon. Raw data. Tapos search found. Kasi pag dito i-return ko na siya agad eh. Sige. Lagyan ko na lang. Search found. Search found. Ano? Saan ito galing? Doon sa taas. Bool search found. Hindi siya pang ano. Search. Bool. Search product. Found product. False. At siyempre kailangan natin open yung stream. Tapos after nyan loop tayo. Loop natin.
syempre, close na muna natin, baka makalimutan. Yan. Okay. So, di ba, assign tayo ng string. Initialize tayo ng row data kasi para dito natin ilalagay yung row. Ito yung purpose niyan, yung ito. Kumbaga, sa row data ilalagay ito. Yan, dito yan sa row data. Ayan, ito yun. Steady string scan. Ilalagay sa row data yung mga scan sa string. Tapos, ngayon sa ito product ID. Ngayon ito sa product ID, ito yung ipapasa, no? Tapos may mag-ano ako dito, mag-initialize ulit ako ng string product ID. Siguro yung product ID dito na lang para hindi pa ulit-ulit siya na dapat nga ito doon na lang search record, no? Hindi, okay lang. Hindi, tama lang. Kasi paano kung ano pala, may yung kumbaga hindi siya nare-refresh din. Yun yung purpose ko dito. Kaya dito ko nilagay. Kumbaga yung ganun din naman. Stdio string. Wala rin naman. Dito ka na ito ilagay. Lagi naman na override. Sige. Product ID. So, dito sa product ID, mag-initialize din ako. Dito ko ilalagay yung scan ko. Ang kailangan ko lang naman yung yung product ID. Ito lang naman kailangan ko hanapin. Ito wala. The rest hindi na need. So, get line tayo. Scanner. Tapos, product ID. Tapos, gamma. Yan. Okay? Tapos, syempre, if ito na, product ID equals to itong product ID na galing sa random, yan, meaning at pag nahanap yun, so found product true, yun lang, yun lang. Tapos dapat, sige, exit ko na pag nahanap. Hindi na need na hanapin lahat. Break. Patuloy na natin yung do while. Kahit na para dito na siya diretso. Tapos, return natin yung found product. Yan. False at saka true lang naman yan. So, ito yan. So yan, kailangan muna natin unique product. So unique product ID, kailangan ko muna i-test, no? Kunyari mag-test tayo ng CR. Product. Yan. Dapat yan dapat true. Kasi exist to. So unique product. Saan natin siya i-paste? So generate product. Ito.
Yan dito. So, try natin. Dapat true. Ay, may error ako. Saan yung found product? True. Return a value. Saan? $73. Ay, ito pala. Void ko muna. Tiga lang. Yan. Products. Add new product. Product ID. Ay, hindi ko naman film na rin. Tabal. Ulit. Add products, add new product. Yun. 1, di ba? Kita nyo 1. Kasi existing talaga yun. Existing talaga. Si unit product. Ito nga. So ngayon, sa unique product, kunyari ito. Ayan, lagyan ko yun. Dapat false na yan. Dapat 0 yung lalabas. No. Products. Add new product. Yun, 0. So, ibig sabihin, hindi existing. Okay. So, gumana yung boolean natin. Ngayon, kakaroon ako dito ng while hindi, do while tayo. While. So do so do mag-generate muna tayo ng product ID. So si std string, meron tayong product ID dito. Tapos product ID. Okay. Ngayon, si product ID, i-check products. Yan, this product ID. Kapag lagi exists yung product ID, meaning maglo-loop ulit. So yun lang naman, tapos i-return na natin yung product ID. Yun yung logic, no? So dapat kapag laging true itong condition natin na to, ulit si do while loop, no? Pero pag nag-false na siya, ibig sabihin unique yung ID. So ibalik na natin. So yun lang. So product ID, generate product ID, which is this one. Ito si unique product ID dahil std string na siya. So return string. Ngayon dito sa product, sa add new record. Saan add new record ko? Ito. So, product ID ay, yan, generate unique product ID. So, ngayon, sure tayo na yung unique product, itong
method na to ay unique talaga yung generate niya kasi dito pa lang sa method na to is nag-check na kung exist pa yung kumbaga may looping tayo dito na hindi siya titigil hanggat hindi exist yung ma-generate niya. Okay? Ayan. Tapos i-store natin dyan. So, parayan natin yan. Ay, hindi. Ay, hindi. Ayan. Dapat isi-out ko yan. So, stay out. Ay, ito na pala. Ayun. Product ID. See out. Product ID. Ayan. Okay. Products, add new ID. Yun, di ba? So, ngayon ulit ako Ano, sige, okay na yan. Kunwari, ano ba ito? Coke, 1.5 liter. Drinks. Or soda. Soda yun. Yan. Okay? So, add tayo ulit. Product ID, di ba automatic na. So, di ko na kailangan mag-type. Pero nandun pa yung KP, which is prefix namin. Okay? Goods. Sprite, 1.5 liter. Soda. Okay? Add new product. Okay, product ID. So, ano yan? Unique din talaga yan siya. So, Royal 1.5 liter soda. Okay. So, add ko na lang yung mga susunod pa. Kung titignan, back to menu na tapos exit. Kung titignan natin dito. So, di ba? Yan na yung mga products. So, maganda na yung data. So, yun. Yan, hanggang dito na lang muna. At least, may bagong feature added ako sa pag-create ng products na may auto-generated product ID. Okay? So, ganito na lang muna yung tutorial na ito at bukas ko na lang sabihin yung yung sunod dito, next dito. Okay? Thanks. Bye.